Hi guys and welcome back po sa Tarot Page Philippines. And this video, gawin po natin ang weekly horoscope para po sa may mga sun, moon at rising sign na Capricorn. This is for November 4 hanggang 10. So kung bago kayo sa channel, please click the subscribe button, bell notification, and like this video as well. At kung hindi nyo po alam kung ano po yung sun, moon at rising sign nyo or yung mga ibang zodiac sign nyo sa birth chart kasi importante din po ito. Sa dulo po ng video, meron po tayong link para dito explaining kung ano siya at paano nyo makukuha. Tandaan po yung mga readings there for guidance purposes. May free will po tayo. Gamitin natin to na maayos. And also, by the way, open na po ang ating membership for this channel. So, pa nag-member kayo, magkakaroon kayo ng access to our exclusive extended video readings at ano po, pag may mga live readings po tayo, priority po kayo mabasahan kapag nandun kayo present. And sa mga nais po magpa-schedule ng private readings or spell works, you can message me po in my Facebook page. The link is in the description below. At for donations po, you can use the thanks button sa baba, yung heart, or Gcash Maya number is in the bottom of the screen. Capricorn, my dear, how are you? So, tingnan natin yung cards mo. Oh, we have here the Three of Wands and Serendipity. Three kasi is about expressions and about communication. Wands, fire, so passions and energies, and serendipity. Siguro feeling ko effect pa rin ito ng transition ng Pluto from Capricorn going to Aquarius kasi cardinal, yan, just trivia, isa ka sa mga cardinal signs. And andoon na ang final movement niya, tagang officially nasa house, yung Pluto nakalipat na ng house is sa November 19. So may mga pahabol pa sa universe deep inside you. Andun kasi na may mga, di ba, in the recent weeks, what I'm seeing here kasi, yung iba sa inyo, nag-move or recent months, nag-move away kayo from sa mga ibang friendships nyo, family, and even sa work. May mga, nag-push back na kayo. And sa pagpo-pushback nyo kasi, doon nyo nakikita na mas malaki pa pala yung nyo. Yung pag when you say pushback, talagang, ay, hindi na akin yan. Parang sa work, di ba? Pwede pakigawa to, ganyan, ganyan. Parang wait lang, hindi dahil mabilis akong gumawa, efficient ako gumawa, kailangan dagdagan yun yung ginagawa ko. Ang feeling mo tuloy, abuso, di ba? Sa una, dati okay pa eh. Parang sige, naintindihan mo pa. Kasi pwedeng pangangailangan yan during that time and you were willing na mag-share ng iyong extra time. Pero naging yung abuso, yung pakiramdam tuloy nila, responsibilidad mo. Parang, wait lang, parang gusto mo tanungin, asa sa kontrata ko yan? Asaan sa listahan ng duties and responsibilities ko yung mga pinagbabato nyo sa akin, yung mga bagay na pinagpapagawa nyo sa akin. You felt at that time abuse, even sa mga friendships and families. So ngayon, dami sa inyo, dumaan na sa process na yun, talagang may mga tao kayong pinaglalayuan, may mga tao kayong tinanggal, iba nga binlock nyo pa. And that is part ng cleansing process ng universe para sa'yo. Ngayon, papunta ka ngayon sa episode o sa path na just like yung Three of Wands, pinapakita doon na, wait lang, meron ng open road. Nalala ko tuloy yung down the witch's road. So, meron ng bagong daan na naka-open. And andoon na, alam mo, from the vantage point of view, sa position mo, yung universe na nagbubukas nito. Yung universe nagbibigay sa'yo ng capacity para, or ng option para mag-go down ka sa road na to. Para andoon na ma-follow mo yung binibigay sa'yo ng universe. And this is a good thing. Kasi, ibig sabihin nito,
nararamdaman mo na kung ano yung mga process na gustong ibigay sa'yo ng universe. Andun ka na sa linyahan na, ay, eto na yung gusto kong mangyari. Eh, nakikita mo na from your vantage point na talagang kailangan mo ng sundan. Serendipity, sabi sa'yo ng cards na wala ka na sa tamang posisyon, eto na yung bagong path mo. Kumbaga, nag-end na yung isang chapter, gagawa na ng bagong chapter. And some characters, hindi na kailangan dalhin kasama doon sa bagong yugto. Pero na yung crossing mo. So we have here is the, Eight of Pentacles and higher power. So, 8 kasi is a number of strength and power. While Pentacle symbol siya ng earth, anything na physical. It's higher power. Simple lang naman yung medyo problem mo dito. It's about resources. It's about getting yung mga kailangan mo in terms of finances, in terms of mga items, mga connection. Kasi pag sabing resources, hindi lang naman to pera. Pwedeng opportunity, mga tao na kailangan learning. Ayan, resources din yan. So, anything na makakatulong sa'yo o magagamit mo para magkakaroon to ng return of investment, it's a resource. So, yun yung kulang ngayon eh. Siguro part na rin ito ng ng dahilan kung bakit sabihin natin na hindi ka makausad. It's because in terms of handling your resources, day naman, know your priorities. Kasi hindi natin pwedeng idahilan na, kasi maliit yung kinikita ko eh. Maliit lang. No. Kilala ka sa zodiac signs na tinatawag kang house of career. Meaning, just like Taurus, money makers ka. Money maker kayo. So, this is a moment na pinapaalala sa'yo ng universe na you need to make sure to maximize yung capacity mo. Well, you can climb the corporate ladder when dedicated ka nga. Yung iba sa inyo, nag-skip pa ng meals para lang matapos or hindi kayo nag-aalangan na mag-extend ng working hours ng kahit konti just para lang matapos yung mga kailangan yung ma-deliver. So, financial education or financial education is very important din. Alamin mo yung priorities. Madaming videos dito sa YouTube na pwede mong i-search in terms of financial education. Makakatulong yan sa'yo. Kaya mo yun, fast learner ka eh. And more than that, we have here the higher power. So, si higher power nagpapaalala, hindi ka mag-isa sa laban na to. Hindi lang ikaw ang gumagalaw. Hindi lang ikaw yung lumalaban. It is, you have the partner, yung universe. Sabi nga nung isang, sabi yung, andun yan eh, nandun sa shields. Yung oracle card ko, meron doon isa, sabi doon, the universe has your back. Totoo naman, mawala na yung mga iba, pero yung universe, andyan yan. Never yung mawawala since the day nabubuing ka pa lang. Kaya yung, sinabi din sa Jeremiah, I think, 33, I forgot kung saan sa Jeremiah. Before you were formed, I knew you. Before you were created, I know you. I have set you apart and appointed you the prophet to the nations. So, yun yung message din ni God para sa iyo eh. Hindi mo pwedeng na hinihintay ka lang na manghingi din ng help. So, parang, when was the last time na nanghingi ka ng assistance sa higher power? Kasi, ang kuha ko dito, hindi naman lahat pero karamihan sa inyo, andoon na lumalapit lang kayo pag talagang sagad na. Tapos, hindi pa, puro reklamo pa. Dude, hindi ako galit sa ginagawa mo. Pero, know as well na ang higher powers natin or si God or yung guardian angels natin, si Jesus, si Buddha, kung ano man tawag mo sa kanya, sa higher power na to, entity to. And they like magkaroon ng conversation. Hindi nang naman tayo puro sumbong lang.
Also, be sure to give thanks. Matuto ka magpasalamat sa even the littlest blessing. Kasi kung wala yun, like even yung pinakahinga na tinetake mo, it's already a blessing. Walang masama na mag-vent out tayo. Actually, that's good. Pero wag lang yun. You tell, what is your heart's desire? Hingi mo din yung sign na ano yung mga bagay na kailangan mong gawin to make things right. Ano yung path? Kaya yung sinabi ni Isaiah sa Isaiah chapter 6, sabi niya, "Here I am, send me." Na sabi niya, "Andito ako, padala mo ako. Ako yung gamitin mo." Kaya inappoint siya ni God na prophet to the nations yata siya. So, andoon na is hindi lang yung gusto mo ang kailangan mong sabihin, sabi ng higher power. But, sabi nga ng Lord's Prayer, thy will be done. Ano yung will ng higher power? You need to ask. Kaya nga yung gusto ko yung acronym, di ba? Yung kay Jesus, yung as and it shall be given to you, seek and you shall find, knock and the door will be open. A-S-K, ask. Ano ba yung ano mo? Desire card mo. So, may have the Page of Cups and by the book. So, Page kasi younger female energy, Cups emotions kasi water, and then by the book. Then to siya ha. Gusto mo mag-break out mula doon sa mga ganap sa buhay mo? Gusto mong ma-set free mula doon sa mga nagaganap sa life mo? Can go. Ito siya ha. Sabi doon sa isang napanood kong video about the law of attraction, sabi nung isa nagtuturo doon, kapag naramdaman mo yung impulse, kapag may minamanifest ka, pag naramdaman mo yung impulse, andoon yung parang jive, andoon na parang kinikilig ka, or andoon na ramdaman mo na eto yon, this is it, go. Huwag ka namang hingi ng ibang sign, please lang. Huwag mo nang i-doubt. That is already the sign the universe is giving you. Jump into it. Kasi hindi i-open ng universe yun nang walang dahilan, yung opportunity na yon. So grab it. Huwag ka nang magdalawang isip. Kasi you know deep inside in the heart of your hearts na yun na yun. Na yun yung pinapagawa sa'yo o yun na yung path na binubuksan para sa'yo. So, down the path ka na talaga para ma-follow mo na yung kailangan mong ma-follow. Para magawa mo yung kailangan mong magawa. Para ma-achieve mo yung kailangan mong ma-achieve. You know what? Minsan, kasi ang universe, also, yes, there can be, may mga tinatawag tayong universal laws. Pero, minsan ang universe kasi above na siya sa law eh. So, andoon na may mga work around din siya na gagawin. Parang sa kalsada, kapag kunyari pupunta ka dito sa Baguio, tapos sabihin natin, close yung Quezon Road. May alternate route, di ba? Andun yung Marcos Highway. So, that's how the universe works. Sometimes, bibigyan ka niya ng alternate route. Because the road na dadaanan mo dapat pwedeng hindi maganda or may problem or sabi na may na-foresee na hindi may pangyayaring makakaabala sa'yo. So, i-divert ka. So, wag mong questionin yon. Ganon talaga ang universe. Napaka-unpredictable. Yung minsan akala mo na, figure out mo na, then boom, may bago na naman siyang ibibigay sa'yo. Exciting. Exciting kapag sinundan mo yung path na binigay sa'yo ng universe. Tingnan natin ano ba yung foundation card mo. Diba? We have here the Sun and Treasure Island. So, si the Sun, of course, ruling sign, ang ruling planet is Sun. Yes, astrology, Sun kasi parang kinakonsider din na planet eh. Kung tama ako. And Treasure Island. Well, paano ko ba explain? Andun kasi na, you know naman na before, yung sources, yes, may mga sa inyo, hanggang magaling gumawa ng pera. Yung sources of income mo nun, pasok sa banga. Yung sources of income mo nun, talagang patang-pata, talagang pak na pak. Pak na pak, talagang palaban. So, the cards are saying na yun yung kailangan mo ngayon eh. You have a lot of plans.
may mga target ka and resources talaga ang kailangan mo eh. Kaya nga, 'di ba? Ask, seek, and knock. Yun yung crossing mo din yun. So, yun yung ang daming, kumbaga, when it comes to, let's say, kapag inaral, iba kaya sabihin natin, you're very knowledgeable pagdating sa mga investments, stocks, kunyari lang, alam mo siya paano paikutin, alam mo paano gagawin na pe-predict mo yung ups and downs ng market. Pero ang kulang mo lang talaga is resources. Knowledge-wise, yes, okay ka. Pero resources, yun ang medyo hi, hello po, ganon. Parang baka bikini min. You need to really connect with the higher power. Kasi the source of all blessing, the source of all creation. Kasi, sabi nila, oo, totoo na sa Diyos ang awan, sa tao ang gawa. Pero minsan kasi puro gawa ka na lang, nag-fail ka na humingi ng assistance, na nag-fail ka ng mag-jive dun sa flow. Tanda mo, madalas when the universe, kapag gina-jive ka niya, hindi sa lahat ng oras ay susundan niya yung gusto mo. There will be times na iba ipapagawa niya because there is a bigger plan. Kaya nga yung sinabi ni, I think ni Apostle Peter, sa letter niya. For all things work together for good for those who love Him. See? Akala mo lang wala, pero merong magaganap. Kailangan mo talagang mag-connect. If you connect with prayer by going to church or meditation or nag-offer ka, nag-aatang ka, do it. Walang pipigil sa'yo. If that is how, kung yun yung paano ka mag-connect with the higher power, push mo yan, kapatid. Ano ba nangyari sa past? Okay. 10 of Swords tsaka Fates. So, end of the cycle, beginning of a new one, and then Swords, about the mind and the intellect, tapos Fates. Paano ba yung gagamitin? Ang hirap kasi yung part na ininvest mo, may mga sinacrifice ka to help, let's say, a business or a person or a company, yung tipong nilalaban mo para maging mabigay mo yung best. Kasi andoon na nagkaroon kayo ng thinking na alagaan mo yung trabaho mo or yung negosyo mo sa alagaan ka din. Totoo naman. Totoo yung kasabihang yon. Ang problema lang kasi, yung mga tao na kasama mo. Ang perfect nila, di ba? Parang, ay wow, makapuna naman sila sa iyong mga gawa, sa iyong trabaho. As if naman, kaya nilang ginagawin yung mga ginagawa mo. Makademan sila, wala na nga sa iba dun sa mga ginagawa mo, is beyond your job description. It is beyond your capacity. It is beyond you. Lagpas na sa'yo. So, ano yung mga hinihipak nila? Kung ano man yung hinisinghot nila, parang gusto kong humingi. Kasi ang kapal ng mukha din nila, no? Tapos yung tipong nagkamali ka isang beses or hindi mo nagawa yung isang responsibility na hindi mo talaga original na responsibility, masama ka na. Ay, I'm perfect. Alam mo, hindi ako magtataka na ang dami pala sa inyo, no? Sa House of Capricorn. Is either umalis na kayo or paalis na taga kayo. Parang, siguro at this current time, ang hinihintay nyo na lang siguro yung 13th month pay. Tsaka yung mga tax refund siguro, tsaka yung mga conversion ng VL nyo. Kasi parang, konti na hintayin ko na lang to. Matapos lang to. Kasi hindi ko na bet magstay. On the contrary, medyo papagsasabihan din kita. At some point kasi pinayagan mo din yun. At some point, hindi mo kinlaro na one time lang yung tulong na gagawin mo o na iparamdam sa kanila, hindi ko to full responsibility. Learn to set the boundaries properly then. Once na lumipat ka na ng work or nag-iba ka ng partner sa business, ganyan, mag-set ka in black and white yung duties and responsibilities and the boundaries. Kung kailangang
isulat siya for proper documentation, yes, please do. Kasi nung nagtrabaho ko sa BPO, magulo yung, siyempre bago yung yung LOB namin, or line of business. Ang gulo pa. Now, ang ginawa namin, we document. Andoon na kapag wala siya doon sa email, hindi siya pinadala as email at hindi approved ng quality ng training or ng management, it is not a process. Kaya hindi pwede sa amin yung sinabi ni ganito, chinat na ganyan. Sabi na, if it's not written, it does not exist. Kasi madami mga mahilig magbaligtad ng mga sinasabi. Ay, Diyos ko. Sabi ko sa'yo. Ano ba yung ikaw in the future? Ay, back. 2 of Wands, tsaka message in a bottle. So, about balance and partnership. Tapos, fire, passion. Message in a bottle. So, may guidance talaga. You know what? This is a good news na nakikita ko dito. In the long run, andun na bubuksan ng universe yung path para sa'yo naman. Bibigyan ka ng universe ng capacity to explore. So, hindi ako magtataka coming next year. Ang dami talaga sa'yo is either lilipat na ibang company, magsa-start ng business, o magsa-solo sa business, o andoon na pwede rin sa nag-aaral, mag-shift ng course. Kasi, isa na, ito yung dito ako mag-grow at yung potential ko eh. Yung iba sa inyo din maglilipat ng residence. So, literal, a lot of movements. As early as December, may iba na magsisimula. Pero pagdating ng January, ayan na. Malaramdaman nyo na yung urges na go and go out. Nag-seek ka, diba? It shall be given. Nag-knock ka, then nagbubukas yung pinto. Alam naman, hindi ka papasok, may nagbuksan ka na, nakakahiya naman, diba? So, the message in a bottle is also saying na ito yung moment na talagang bibigyan ka ng universe ng more presence niya at kailangan mong matutong umintindi ng tinatawag na impressions. So, sa Tagalog, tawag doon kutob, yung nararamdaman. Hindi lahat ng kutob yung puro kaba lang ha. Hindi ganun lahat. There are instances the universe will use yung mga emotions mo, yung mga nakakagaan mo ng loob, or parang suspicious ka sa isang tao, or parang kinakabahan. All of those are impression. Isang pamamaraan ng universe para makipag-communicate sa'yo. Listen to them. Hindi mo naman kailangan gumawa agad ng action. Pakinggan mo. Pag nilay-nilayan mo, himayin mo, intindihin mo. Kasi sa bandang huli, those will help you para mas ma-explore mo pa. Just like the man holding yung globe, para mas ma-explore mo pa yung the open world of possibilities para sa'yo. Kung nag-resonate po yung reading sa'yo, tandaan na meron po tayong extended reading. So, pwede nyo pong i-click yung join button sa baba para after this, pwede kayo magdumiretso sa ating extended reading which is exclusive only for members. And in the future din po, sa mga live readings natin, since member ka, priority ka mabasahan during the live. Okay, so let's check yung physical and emotional environment mo, hopes and fears, saka yung future and message ng deities. Physical environment, meron tayong 2 of Pentacles, saka time for a nap. Shogod na, pagod na, pero dala-diretso pa rin, no? Okay lang naman yun na parang nagsusumbong ka sa mga family mo or friends mo or sa special someone mo. Kung nandyan yung special someone mo, kasi iba sa inyo dito, andyan nga yung special someone physically, pero parang, hoy, mag-usap naman tayo. Parang nasa ibang mundo ka. Parang andoon na hindi mo maramdaman yung support na binibigay niya. So, these cards in the physical environment, andoon na kailangan mo talagang bawasan yung ibang mga pinagkakagastusan mo. Ro, mga importante yun eh. Sure ka? Kasi yung iba doon, it's add-on responsibilities na hindi mo dapat ginagalaw.
are responsibilities dapat hindi mo tinitake into account. Responsibilities na hindi mo dapat binibigyang pansin. Kasi, dapat one time yun. Or sabihin natin na parang, 1 month lang mo gagawin. Tapos anong ending, di ba? Parang, did you receive recognition? Nadagdagan ba yung panggastos mo? Nag-expand ba? Knowledge-wise and experience-wise, oo. Pero in terms ng monetary, meron ba? So, pag-isipan mo na ha. Kasi, yung time for a nap literal, sinasabi sa'yo, uso kasi magpahinga from time to time. Hindi yon privilege. Karapatan mo yon. Hindi yon na parang reward. Parte yon ng araw-araw mo. Pahinga. Your emotional environment is the king of wands and exchanging gift. So this is an older male energy and wands, fire, passions. So kamusta naman na, diba? Kasi nga at some point naging may kasalanan ka din kasi inalaw mo. Paano ko ba i-put into words? Na ikaw ngayon yung sumasalo sa karamihan ng mga ganap sa buhay. Na ikaw yung gumagawa ng way para ma-fix tong mga bagay na to. Ikaw yung nandyan para mabigay ng tamang approval, at tamang assessment. Parang ikaw yung naging leader. Actually, sa relasyon, karamihan sa inyo ang nakikita ko. Parang kayo yung mostly ng, regardless kung babae, lalaki kayo, bakla, tomboy kayo, kayo yung, kayo nagdadala ng relasyon din. In terms of decision makings, sa finances and material, minsan minsan i-take mo into account yun ha, na since ikaw yung nagde-decide, make the right decisions. I-enforce mo, yun nakikita mo. Pag umalma sila, then gumawa sila ng way para magpasok ng pera. Kung umalma sila, magreklamo sila, then sila yung gumawa ng way. Ang dami nilang dahilan. Alam mo yun? Kasi ako personally, hindi ko kailangan ng dahilan. Kapag meron akong friend, ganyan, pinagsasabi ako, sa daming dahilan. Dalawa lang mangyayari niyan is either iiwanan ko siya, bahala ka sa buhay mo, ayoko sayangin yung oras ko, o mabubulyawan ko siya. Iko-call out ko siya, dami mong dahilan. Mag-usap tayo kapag wala ka ng dahilan. Nakakapagod din. And kahit hindi mo aminin, yes, nakakapagod yung ganong sitwasyon. Time to make a decision na Capricorn. Ano na yung next step mo with regard sa mga taong to? Hindi pwedeng pang matagalan pa na susupport mo sila. Abang sila, pabanjing-banjing lang. Your emotional environment, hopes and fears mo is si Hanged Man, tsaka si Here and Now. So, Hangman's about enlightenment eh. So, may mga part na takot ka baka mamaya hindi mo kaya mag-isa kapag kinall out mo. Kasi baka sila yung biglang mag-cut off sa'yo. Dude, ito naman sabi ko Capricorn. Kung kailangan mo sila, mas kailangan ka nila. The level ng pwede mong ibigay sa kanila, yung advancements, yung pwede mong i-offer, it's more compared sa kaya nilang ibigay sa'yo. Kumbaga, sa tindahan, ikaw talaga yung tindera. And mas kung sila nagbibigay ng babayad silang 1,000, andoon na kumbaga without you, wala silang resources. Kung wala ka, ending, wala din sila. Kung wala ka, saan sila pupulutin? For sure, kangkungan to. And it is time na sinasabi ng universe na time na para mag-cleanse pa tayo. Hindi pa marami pang pahabol si universe para sa'yo. Marami pa siyang gustong ayusin. And literal, ikaw na lang yung pumipigil na tanggalin ng universe to mga certain na mga nilalang na to sa buhay mo. Gusto ko silang murahin pero siguro try ko lang silang linta na nade-drain ka lang. Dami sa inyo dapat nga
nakapag-invest na kayo ng mga properties or may mga nakabili kayong mga dagdag na gamit na makakatulong sana sa inyo sa pang-araw-araw nyo. Pero ending kasi, since kasama sila sa budget, sakit sila sa ulo. Your future. We have here the Four of Pentacles and why. Four kasi is about structure. Pentacles is the earth, anything na physical. And why? Ano mo yung tipong ano? Ang cute lang nung paggante mo yun, no? Very subtle. Yung biglang sabihin natin na, sabihin na ano, ay, wala nang pambili ng, ano yung sabihin na, hala, wala nang pambiling ulam. Ay, wala na akong pera kasi pinambayad ko ng ganto, ganyan. Kumbaga, ilalagay mo sila sa sitwasyon na kailangan nilang gumalaw. Pero, sabi tayo, sa pagkain. Pero on your end, nakakain ka na. Sabi natin kung may anak kayo, yung anak mo nakakain na. So, gagawa silang paraan. Minsan kasi ganun yun eh. Minsan kailangan mong bitawan o pabayaan para matutong gumalaw. Hindi pwedeng maging, parang yung mga nakita ka ng mga ibon na, mga nanay na ibon na tinutulak lumipad yung mga anak, yung mga ano nila, sisiw nila. Di ba? Tinutulak nila away from the nest para matutong lumipad. Ganun ang gagawin mo din sa kanila. Magawa ka masama, pero sa bandang huli, sila mag-benefit dito, hindi naman ikaw yun eh. Actually, mag-benefit ka din, pero yung tipo na hindi ka na masyadong mag-iisip on that certain matter, pero mas mag-benefit sila kasi magmamature sila. At matagal na lang kailangan mag-mature, no? Kakaloka sila. Ang message ng deities sa'yo is we have your Saturn, karma control, and structure. Well, Saturn kasi, it's katumbas niya sa Greek mythology si Kronos, which is si father of time or god of time na kinulong nila nila Zeus, Hades, tsaka ni Poseidon. Kasi Titan si Kronos eh. So pinapakita dito ni Saturn na you need to also learn how to control time. Tama na yung procrastinating natin. Tama na yung mga, mo yung tipong, oo, sabihin natin na iba sa inyo, ando na sa field na medyo nakokontrol nyo na yung mga bagay-bagay. Pero andoon kasi na you need to learn how to prioritize. Kung kailangan mo ng scheduling sa life mo, gawin mo. Kung kailangan mo ng magtanggal ng mga itinerary sa life mo na hindi naman na nakakatulong sa'yo at nakikita mong waste of time, gawin mo. So, right now, you have the control. Pluto, yung pag-transfer ng Pluto from Capricorn to Aquarius, it has a positive energy na kung saan kapag minaximize mo to, ikaw yung magbe-benefit ng bonggang-bongga. And how do you maximize it? You ask, you seek, and you knock. So I hope nakatulong po yung readings at tandaan, the readings are for guidance purposes. Use your free will wisely. And kung bago ka sa channel, please click the subscribe button, bell notification, and give this video a like. Okay, kung nais niyo pong malaman po or magkaroon ng access sa next video natin, which is the extended readings para sa sign mo, i-click nyo lang po yung join button sa baba. And on top of that, pag may mga live po tayo, magiging priority kayo na mabasahan din natin. And for private readings and spell works, you can message me in my Facebook page. Link is in the description. At sa mga nais pong mag-donate, you can use the thanks button sa baba or Gcash or Maya. Capricorn, maraming salamat sa iyo. God bless, Namaste, Hare Krishna, and blessed be. At naway magkita tayo sa susunod. Mula po dito sa La Trinidad, Benguet, kasama po si Mikael na kumain. You have a great day and I'll see you in our next video. Goodbye for now.